Nagsimula na ang Zero Remittance Week na inilunsad ng grupong Maisog Croatia upang ipahayag ang kanilang pagkadismaya sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa iligal na pag-aresto at pagsuko sa International Criminal Court o ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang naturang hakbang ay nakakuha pa ng suporta mula sa mga overseas Filipino workers sa Saudi Arabia. Narito ang balita ni Val de Vinagracia. Kasabay ng ika-80 kaarawan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay umarangkada na rin ang Zero Remittance Week na inilunsad ng Maisog Croatia bilang protesta nila sa hakbang ng Marcos Jr. administration laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Magugunita na iligal na inaresto at isinuko ng kasalukuyang gobyerno ang dating Pangulo sa International Criminal Court o ICC sa The Hague, Netherlands. Ang naturang protesta ay suportado ng maraming overseas Filipino workers sa iba't ibang bahagi ng mundo kabilang na ang Saudi Arabia. Ayon kay DJ Surdo Salanap, isang OFW advocate sa Saudi Arabia, naniniwala silang ito ang pinaka-epektibong paraan upang mapansin ng gobyerno ang kanilang hinaing. Well, in fact, napakaganda po ng movement na po yan na inorganisahan mismo ng Croatia, ng ating mga kasamahan po doon sa bansang Europa, particularly dyan sa Croatia. It's because I think this is the most symbolic po yan na protest, which is na that could affect, of course, no, that can able to catch attention ng ating kasalukuyang gobyerno bilang pagkadismaya na natin po sa pamunuan, lalong-lalo po sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Ayon pa kay Salanap, positibo ang naging tugon ng kanilang pamilya sa Pilipinas sa naturang protesta. Well, in fact, napakaganda po ng kanilang pagtanggap, napakainit po ito. Kung tutuusin nga, yung mga pamilya po namin sa Pilipinas ay talagang sila pa mismo nag-move din na yes, mas maganda nga, okay lang kahit magdalawang linggo pa or isang buwan kasi gusto na rin namin ang tunay na pagbabago. Isa rin sa pangunahing layunin ng protesta ang pagpaparamdam sa gobyerno na nais ng maraming OFW ang pagpapabalik sa bansa kay dating Pangulong Duterte. Dagdag pa ni Salanap, isa sa dahilan ng kanilang matibay na suporta kay Duterte ay ang kanyang di mapantayang malasakit sa mga karaniwang Pilipino, lalo na sa mga OFW. Bawat salita na kanyang binibitawan, ramdam na ramdam ng mga ordinaryong tao, ordinaryong Pilipino. Kaya ganun, hindi natin maiwasan at hindi po natin masisisi kung ganito na lang ang clamor ng mga OFWs, ng pamilya, ng buong Pilipino sa panig man ng mundo. Sa nangyari, it's because he is the only president that really loved the Republic of the Philippines and really loved his people. At siya lang ang masasabi po natin na talagang the only president that sacrificed a lot, even to the extent of his life. Sa kasalukuyang pamamahala ay pinahayag ni Salanap ang kanilang pagkadismaya at matinding pangamba sa direksyon ngayon ng bansa. Itong gobyerno ngayon, I would like to take this opportunity na we are already dismayed. Ismayado kami. Lalong-lalo ako isang ordinaryong OFW lang. Sabi ko nga, hindi ko na matiis ito. Sumusobran ang gobyerno, mapang-abuso dyan sa Pilipinas, kaya kaisa kami. Well, do not underestimate the power of OFWs. Samantala ngayong darating na May 12 election, nananawagan sila na buong suportahan ang partido ni dating Pangulong Duterte. At ito ang pananawagan po namin. We are doing these things, sacrificing a lot. Ibabasura namin kayo this coming election. We will be moving for a PDP laban, 10-0 black voting, at all of this party list officially endorsed by our beloved Vice President Sara Duterte and the former President Rodrigo Roa Duterte. Samantala bilang pagkikiisa ng mga OFW sa Saudi Arabia sa ika-80 kaarawan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, nagtipon-tipon ng mga OFW sa Riyadh upang ipahayag ang kanilang taos-pusong pasasalamat sa dating Pangulo sa kanyang naging serbisyo sa bansa. Lumobo ang bilang ng mga pamilyang Pilipino na nakaranas ng gutom. Ayon sa pinakabagong survey ng Social Weather Stations, ngayong Marso, mas maraming Pilipino ang dumanas ng sapilitang gutom sa nakalipas na 3 buwan. Mula sa hapagkainan hanggang sa lansangan, ramdam ang matinding epekto ng tumataas na presyo ng bilihin, kawalan ng trabaho at patuloy na paghihirap ng maraming Pilipino sa pang-araw-araw na buhay. Shishina Torno para sa report. Ayon sa Social Weather Stations o SWS, pumalo sa 27.2% ang hunger rate ngayong March 2025. Mas mataas kumpara sa 21.2% na naitala noong Pebrero ngayong taon.
Ito na ang pinakamataas sa hunger rate mula nang maitalang 30.7% noong kasagsagan ng COVID-19 lockdowns noong September 2020. Sa 27.2% na hunger rate kayong taon, 21.0% ang nakaranas ng moderate hunger, habang 6.2% naman ang dumaan sa severe hunger. Pinakamataas na naitalang hunger rate sa Visayas, na sinundan naman ng Metro Manila, Mindanao at Luzon. Isinagawang survey mula March 15 hanggang 20 gamit ang face-to-face interviews sa 1,800 respondents na maedad 18 pataas. Sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga Pilipinong nakararanas ng gutom, muling naitutuon ang pansin sa mga hamon ng ekonomiya at seguridad sa pagkain sa bansa, habang patuloy na bumabangon mula sa mga epekto ng pandemya at iba pang krisis. Nananatiling mahalaga ang mga hakbang at programa upang matiyak na walang pamilyang Pilipino ang magugutom. Para Sa gitna ng pagdiriwang ng ika-80 kaarawan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, isang makabuluhang mensahe ang ipinaabot ni senatorial candidate Rodante Marcoleta, isang panawagan para sa dating Pangulo na manatiling matatag at panatilihin ang kanyang lakas habang patuloy na hinahanapan ng solusyon ang mga legal na hamong kanyang kinakaharap. Tunghayan natin ang ulat ni Paul Montibon. Isa ang Paco o Maynila sa daang-daang lugar sa buong mundo na nakiisa sa pagdiriwang ng ika-80 kaarawan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mula simula hanggang pagtatapos ng programa, walang ibang maririnig mula sa mga dumalo kundi pasasalamat, pagmamahal at malasakit para sa dating Pangulo. Sumasalamin ito sa kanilang paninindigan sa gitna ng kinakaharap niyang hamon matapos ipagkanulo umano ng kasalukuyang administrasyon sa kamay ng mga dayuhan. Umaalingaw-ngaw ang mga awiting puno ng diwa ng pagkakaisa at panawagan para sa kalayaan mula sa pang-aabuso ng mga nasa kapangyarihan. Pero sa kabila ng lahat, naniniwala ang mga taga-suporta na malalampasan ni Tatay Digong ang lahat ng pagsubok na ito. Sa eksklusibong panayam ng SMNI kay senatorial candidate Rodante Marcoleta, hinimok niya si dating Pangulong Duterte na manatiling matatag, alagaan ang kanyang sarili at bigyang prioridad ang kanyang kalusugan, habang inilalaban ng kanyang mga taga-suporta ang lahat ng legal na remedyo para mapabilis ang kanyang pagpapauwi sa Pilipinas. Gusto kong ipaabot sa kanya na sa birthday niya ay maraming tao ang nagpapaabot ng greeting sa kanya na sana'y wag siyang masyadong mag-isip, kasi alam ng mga tao na may problema ang kalusugan niya. Nakikita naman nila na medyo mahina siya. Kung uupo at tatayo, merong umaalalay. Yun lang muna ang gawin niya habang inilalaban natin yung legal aspect ng kanyang pagkakapiit sa Netherlands. Alam naman nating mananalo tayo sapagkat wala ng jurisdiction ng na ICC na yan. Pinangahawakan ng batikang abogado na wala ng kapangyarihan ang ICC sa Pilipinas matapos kumalas ang bansa sa pagiging miyembro nito noong Marso taong 2019. Ibig sabihin, wala ng dahilan para makialam ang ICC sa mga prosesong legal at judisyal ng bansa, lalo na't gumagana naman ang sistemang panghudikatura ng Pilipinas. Giit ni Marcoleta, matapang ang naging desisyon ni Duterte sa paglaban sa oligarkiya, korupsyon, kriminalidad at illegal na droga, mga problemang matagal nang sumasakal sa bansa. Dagdag pa niya, wala siyang nakitang mas matapang at mas magaling na pinuno ng Pilipinas kundi si dating Pangulong Rodrigo Duterte. So yung mga tao all over the world, nagse-celebrate sila hindi dahil sa masaya siya sa nangyari. Kung hindi nagse-celebrate sila sapagkat muling napatunayan nila ang Tatay Digong talaga isang matapang na leader. Kahit ganyan ang kalagayan niya, kahit mag-isa siya, inilalaban niya alang-alang sa kanyang bansa. Kaya kung naririnig niya ako, bagamat malagi niyang sinasabi sa akin pagka kami nagkikita, alam mo, Dante, sabi niya, talagang bilib ako sa'yo. Maski sa public sinasabi niya eh. Pero Mr. President, itong sasabihin ko sa'yo, sa totoo lang, mas bilib ako talaga sa'yo.
Malayo man sa pamilya at sa mga Pilipino, isang araw ng pagsasaya, pagtitipon at taimtim na panalangin ang naging simbolo ng patuloy na pagmamahal at suporta ng mga Pilipino. Isang bihirang karangalan na natatamo lamang ng ilang lider sa kasaysayan ng bansa. Malayo man sa kanyang bayan, hindi matitinag ang pagmamahal at suporta ng milyong-milyong Pilipino para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mula sa masidhing panawagan ng kanyang mga taga-suporta hanggang sa matibay na paninindigan ng kanyang mga kapanalig sa politika, isang bagay ang malinaw, hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Kinumpronta ni Vice President Sara Duterte ang kakulangan ng matibay na ebidensya sa kasong Crimes Against Humanity na isinampa sa International Criminal Court laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si Anton Cero magbabalita. Questionably ayon kay Vice President Sara Duterte ang 181 pieces of evidence na ipinasa ng prosecution team sa depensa na anya ay malayong-malayo sa umano'y libo-libong bilang ng mga biktima na paulit-ulit na ibinabalita sa mga nakalipas na taon. Ibinahagi ng prosecution team sa defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang unang set ng umano'y ebidensya kaugnay sa kasong Crimes Against Humanity na isinampa laban sa dating Pangulo sa International Criminal Court. Ayon sa dokumento na inilathala ng website ng ICC, nasa 181 ebidensya ang isiniwalat ng prosecution. Pero kinuwestiyon ni Vice President Sara Duterte ang inilabas na nasabing ebidensya ng prosecution kaugnay sa kasong Crimes Against Humanity na isinampa laban kay dating Pangulong Duterte. 181 pieces of evidence at sinasabi nila libo-libo. This is a case of crimes against humanity. So, kung meron ka lang 181 pieces of evidence, does that show a crime against humanity? Dagdag pa niya, maaring ang kaso sa ICC ay hindi nagugat sa bigat ng ebidensya kundi sa paulit-ulit na pagbabalita ng media tungkol sa umano'y libo-libong napatay sa war on drugs. Kaya nga sinasabi ko, naging kaso ba ito dahil sa atake lang ng media? Dahil laging paulit-ulit ng media yon, ilang taon. War on drugs, thousands killed. War on drugs, 30,000 killed. And yet, nandito na tayo ngayon sa ICC and there's just 181 pieces of evidence. So nasaan na ang 30,000 pieces of evidence? Giit ni Duterte, wala umanong kahit isang kasong isinampa sa Pilipinas laban sa kanyang ama kaugnay sa isyo. Kaya't hindi makatarungan ang kasong isinampa sa ICC, lalo na para sa isang 80 taong gulang na dating Pangulo. This is not a case for the ICC. This was not even, these were not even cases in the Philippines. Not a single case. So, parang ang pakiramdam ko, naging kaso siya dahil sa portrayal ng media sa war on drugs. And that was just the title noong trabaho ng gobyerno na pugsain ang illegal na droga sa loob ng kanyang bayan. Parang hindi siya makatarungan sa 80 years old na tao. Bilang tugon naman sa pahayag ng ICC na kahit isang pagkamatay ay sapat na upang ituring na crimes against humanity, mariing tinutulan ni VP Duterte ito. Pero ayon kay ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conte, hindi na raw kailangang ipresenta ang lahat ng kasong pagpatay kaugnay sa war on drugs ni dating Pangulong Duterte. Ang mahalaga niya ay mapatunayan sa korte na ang mga pagpatay ay sistematiko at malawakan. You have to prove that there were 30,000 victims. Yeah. So how can you prove systematic killing of 30,000 victims if you do not have the names of 30,000 victims? So, really, truly, wala naman kaming magawa sa media, pero nakikita ko talaga sa lahat ng articles, war on drugs, killing thousands, and yet we have 181 pieces of evidence, and we don't even have 50 victims.
This is 43 counts of murder, not even 50. So where is the system there of killing thousands? No, you don't. No, sorry. Bobo yung abogado nila.